Ryan, kumusta naman ang naging pag-ikot nila dyan kanina? Kontento na ba ang PNP, DILG at lokal na pamahalang ng Maynila sa ipatutupad na seguridad at iba pang paghahanda ng organizers? June, naging maayos at kontento naman si Secretary Benhur Abalos kasama si PNP Chief Acorda at Mayor Rani Lacuna sa kanilang ginawang pag-iikot kanina dito sa Quiapo Church. At binisita nga nila yung entrance at exit nitong Quiapo para tignan kung nakahanda na yung ating yung security at yung mga organizer. At kanina maraming nakakalat na PNP doon at maging doon sa paglabas. Ayon kay Secretary Abalos, kung mayroon mga adjustment ay sa puntong ito ay kukunti na lang. Asahan na ang mas mahigpit na seguridad sa Quiapo at iba pang lugar sa Maynila, kasabay ng taunang translasyon bukas January 9. Tulad ng naunang abiso ng Philippine National Police, magpapatupad ng no-fly zone at signal jamming sa ilang lugar sa lungsod, kaya mawawalan ng cellphone at internet signal. Bahagi ito ng ipinatutupad na seguridad sa translasyon. Bunsod nito, pinayuhan ang mga sasama sa prosesyon na abisuhan na ang mga kaanak at huwag magpanik sakaling hindi sila agad makontak. Yes, may i-jump po tomorrow, so expect po, sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, kung hindi kayo ma-reach, huwag muna magpanik dahil every year po ginagawa po iyon. Okay, this is all for everyone's safety and convenience. Kontento naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa inihandang seguridad ng security forces. After COVID, ito na yung unang translasyon natin, no? So we will be expecting more people than last year, no? Than even before. Kung kaya't ito pinag-aandaan natin yung mga taong pupunta po rito. In terms of security, I've seen how it was preparing, like detalyado po ito. They've learned from the past at saka ngayon, lalo pa nila na inipingan. Of course, medical, security, mga quick finger Spanish. Basta sa patay sunog, gadget 10, walk, paano din po ito. Dadaan sa X-ray scanner ang lahat ng gamit ng mga papasok sa simbahan ng Quiapo. Ang PNP, wala naman daw security threat na natatanggap, pero lagi nilang pinaghahandaan ang worst case scenario. But nevertheless, our security preparations is anchored for the worst. Yun ang palaging in-expect natin, and in line with that, ang handa ating kapulisan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ang isang lalaki na nag-bomb joke noong nakaraang araw sa Quiapo at sasampahan ito ng kaukulang kaso. Sa kabuuan, nasa 15,555 ang mga kawani ng PNP, AFP, PCG, bumbero at mga ihos na nakakalat para sa seguridad bukas. Mahigit 2,000 tauhan rin ng Bureau of Fire Protection ang nakadeploy na kayang magbigay ng first aid. May mga area tayo na naglagay tayo ng ambulansya. In case of medical emergencies, may mga standby po tayo first aid service teams along the road. So, makikita niyo nung kaagad yan, naka-kulay orange po yung mga bumbiruan po natin. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, may nakahanda ng 50,000 face mask para ipamigay bukas. Maninita rin sila sa mga lumalabag sa alituntunin na itinakda sa translasyon. Yun naman po ang araw-araw namin pakiusap sa kanila na kung gusto po talaga nila maging maayos itong pagbabalik ng translasyon, ay sana po ay makipag-cooperate po sila sa amin. Para sa kanila rin naman po ito eh. Pinapayuhan din ang mga may sakit, matatanda at may kasamang bata na huwag nang sumama o makibahagi sa mga aktibidad para na rin sa kanilang kaligtasan. For health reasons din po, dahil may mga tumataas din po ang ating mga mask speed, tayo po ay mamimigay ng mga face mask. Pastor pa lang po sa ating control point, meron na po sa lahat po na magsisimba dito. Expect na mag-aabot po kami ng face mask sa inyo. Pero kami po, personal na nakikiusap na pagpunta nyo ho rito, dapat po maayos po ang inyong kalagayan. Huwag na pong tungungo dito yung may mga karamdaman, lalo na po yung mga the very old and the very young. Mahigpit din paalala ng DILG, bawal ang pagdadala ng jacket na may hood, nakasombrero, payong at backpack bag. At kung magdadala ng tubig o anumang inumin, dapat ito ay nakalagay lamang sa transparent containers.
mamayang alas 9 ng gabi, magsisimula ng isara yung mga pangunahing kalsada papasok dito sa Quiapo at dadaanan ng translasyon. Kanina nakausap rin natin yung ibang mga ambulant vendor dito sa malapit sa Quiapo. Bagamat alam nila na bawal itong pagtitinda dahil pinagbawal ito ng lokal na pamahalaan, pero wala daw silang magagawa kundi magtinda dahil nga masisira yung kanilang mga paninda kung hindi sila magtitinda ngayon at bukas. Kaya itong ginagawa nilang pagtitinda ngayon ay pakikipagsapalaran daw dahil ayon doon sa mga ambulant vendor na nakausap natin, pagka nahuli sila ay kukumpiskahin at ipamimigay sa DSWD yung kanilang mga paninda. Diyan muna ang latest mula dito sa Quiapo. Balik sa iyo, Jun. So, kapansin-pansin, Ryan, na merong X-ray scanner pagpasok. Ito bang ipinatutupad na seguridad na ito, yung sinasabi mo kanina, yung bawal ang backpack, bawal ang ganito, bawal ang ganito, ito ba ay sa loob lamang ng simbahan o doon mismo sa vicinity lamang ng simbahan? Dito sa pagpasok sa simbahan, lahat ng papasok sa simbahan, Jun, ay dadaan doon sa security. No? Titignan yung kanilang mga dala, dadaan sa scanner. Hindi ka makakapasok na meron kang dala, gaya nga nung mga binanggit natin na ipinagbabawal kanina. So lahat ng mga, mahigpit kasi yung papasok sa isang entrance lang itong papasok dito sa Quiapo Church, yung mismong harapan niya, nandun yung mga maraming mga police personnel at iba pang mga security personnel para doon nag-i-inspect sa lahat ng mga papasok, June. Ibig sabihin niya, Ryan, aasahan na yung mga pipila na mas haba ito at mas tatagal dahil nga merong security check. Tama, June, pero bukas hindi natin alam doon pa sa pagpasok mismo nitong translasyon doon dahil bukas siksikan na yan. At ngayon pa lang nagsisidatingan na yung mga tao. Bukas hindi natin alam kung ganun pa rin ang ipatutupad doon dahil nga nakasarado ngayon yon, tao lang ang nakakadaan ngayon doon. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.